Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ayan po nasa ating screen ay walang iba kundi si Inday Sara Duterte. Meron na naman siyang mga sinabi laban po syempre sa Administrasyong Marcos at mismong kay Presidente Bongbong Marcos at sa gobyerno. Talaga naman pong walang tigil, walang humpay ang kanyang paninira sa ating gobyerno. At ito yung mga sinabi niya. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Ayan po ay nangyari dyan po sa PDP Senatorial Slates Meeting de Avance sa Liwasang Bonifacio. Sabi na natin niya si Presidente Marcos dahil sa kanyang pagtanggi na sa ilalim sa hair follicle drug test na matagal ng issue. Ewan ko ba? Nagpa-drug test na ang Pangulong Marcos dati. Ang resulta po ay negative. Kaya kahit araw-araw magpa-hair follicle test ang ating Pangulo, kung ang resulta ay negative, hindi naman paniniwalaan ng mga DDS yan eh. Kahit pa mag-public yan eh, tapos lumabas resulta negative, maniniwala ba kayo? Hindi naman kayo maniniwala eh. Kaya kalokohan yung sinasabi nyo na hair follicle drug test. Kasi hindi nyo paniniwalaan ang magiging negatibong resulta. Gusto nyo post-positive ang resulta. Kung hindi mag-positive, ulit-ulitin hanggang maging positive yung resulta. Binanatan niya rin. Ito nga si Presidente Marcos uli dahil sa pagka-aresto sa kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito raw mga di umano'y violations sa Constitution. Ayan ang sabi ni Inday Sayad. Masabi pa niya, iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng tao. Kapag ginamit ito para manipulahin kayo, pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan. Nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Guys, tanong ko lang akong tatanong lang ako Diyan ba sa Davao? Walang bigayan. Sige nga, comment nga po yung mga taga Davao. Magsabi na kayo ng totoo. Real talk lang naman eh. Kasi kahit saan ka naman pumunta, meron eh. Kalokohan yung wala eh. Diyan ba sa Davao, malinis ang halalan? Wala bang nangyayaring gapangan dyan? Wala bang nagkakabayaran dyan? Hindi ko sinasabi na yung ayuda ginagamit nilang pambili ng boto. Ang tinutumbok ko lang, para namang linis-linis nyo. Kahit saan ka pumunta, may ganun eh. Sige nga, magsabi nga kayo ng lugar na walang gapangan, walang abutan. Sus naman. Sobra naman kayo magmalinis. Pati tong alyansa, binanatan din ni Sara Duterte. Ang binuong alyansa, isang mapanganib na pagsanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan. Grabe. Grabe talaga, walang kakayahan siya kaya. Tanong ko lang. Yun lang naman tanong ko. Ano nangyari sa DepEd? Paano mahawakan ng buong bansa? DepEd nga, hindi mo na asikaso, hindi mo na ayos eh. Suko siya sa DepEd eh. Suko ako. Hindi ko alam yan. Pero inubos yung confidential funds. Matindi. Mga kababayan. Isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan. Parang, alam nyo, nararamdaman ko pag binabasa ko to, parang pinamatamaan niya yung sarili niya. Hindi nga, feeling ko lang, yun ang nararamdaman ko. Pagkatapos ko basahin, na pumasok sa isip ko, parang patama sa yung sinasabi mo. Di ba? Parang ang galing-galing mo magsalita, pero yung sinasabi mo, bumabalik sa'yo. Hindi niya ba naramdaman yon? Pagkabasa ko, yun ang pumasok sa isip ko. Wow, grabe magsalita. Parang tunay na makabayan. Pero tingnan mo ginagawa. Kaya yung mga sinasabi niya, bumabalik sa kanya. At mga tinugariang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Grabe. Alam niyo yung pag nagsalita kayo, yung bubu, magka-boomerang, pabalik sa'yo.
Ganon yung ganun yung naramdaman ko. Yung sinasabi niya, pinapatukuyan niya yung sarili niya. Ha? O, pakinggan natin yung sinasabi niya. Tingnan niyo kung gaano siya yung feeling, alam mo yung feeling magaling, feeling malinis. Ito pakinggan ninyo. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Meron na, may 20 pesos na. Meron na, may 20 pesos na, di ba? Meron na 20 pesos eh. Ikaw nga lang yung nagagalit dahil may 20 pesos na bigas na eh. Yung mga tao masaya eh. Kayo lang naman DDS ang hindi masaya. Puro kontra pa. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. At dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at panghihinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila. Daming vlogger sa harap Daming views niya daming vlogger sa harap For the views tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. Sino kaya yung better? Ikaw ba yung better? Sino yung better? Sige nga. Ikaw ba yung better? Ito nga speech ni Sara Duterte mga kababayan ay sosoplahin ni PCO Press Officer Claire Castro. Mamaya panoorin natin yung sinabi ni Claire Castro tungkol dito sa pinagsasabi ni Sara Duterte. We deserve better daw. Ikaw ba yung better? Kung ikaw, wag na lang. Meron nga sinabi si Claire Castro, pakinggan ninyo, sapul na sapul etong si Sara Duterte. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Okay, so dalawang video to panoorin pa ba natin yung isa? Wag na mga kababayan. Ayun lang naman ang gusto kong ipakita sa inyo yung sinabi ni Sara Duterte. Ay ang banat niya dito sa gobyerno. Ito ngayon yung sagot ni Madam Claire Castro. Ito po ang sagot ng Malacanang tungkol sa pinagsasabi ni Inday Sayad. Yusek, kagabi po ay umattend si VP Sara sa meeting di avance ng PDP Laban. At sinabi niya po, ngayon daw nawi-witness ng buong bansa ang isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema, hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Anong reaction po ng palasyo dito? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran
At ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kaniyang sarili. Tingnan niyo. Parehas kami nang nararamdaman ni Madam Claire Castro. Yung sinasabi niya doon sa kanyang speech, ang dinidescribe niya, ang tinutukoy niya ay yung kanyang sarili. Sabi nga sa inyo, bumabalik nagbubumerang Yung bawat salita niya, ang pag inisip mo, teka, parang ikaw yun Yung sinasabi mo, ikaw yun So, ganun din yung naging sinabi ni Yusek Claire Castro. Ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. At meron din pong nabisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. So, hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Okay, so yan mga kababayan. Usapul mga kababayan. Pinakita ni Atty. Claire Castro yung yung nangyari sa DepEd. Kasi sabi nga ni Sara Duterte, nagkamali tayo ng nailuklok. Tama ka, nagkamali talaga. Kasi nung napunta ka sa DepEd, nagkaleche-leche ang DepEd. So, ibig sabihin lang, kung ang DepEd hindi mo kayang ayusin, isang kagawaran lang ng gobyerno, hindi mo kayang gawa ng paraan yung mga problema, paano mo masasabi ngayon na ikaw ay magiging magaling na presidente? Wala. Mapupunta lang sa kangkungan ang Pilipinas kapag ikaw ang naging presidente. Hindi ka magtatrabaho, pagtatrabahuhin mo lang yung magagaling dahil ikaw ang walang kakayanan. Ikaw mismo nagsabi. Diba, sinight na ni Yusek Castro. Inamin mo na hindi ka galing sa education sector kaya hindi mo alam. Paano na pag presidente ka na sasabihin mo, ay hindi po ako magaling dyan. Hindi ko po linya yan. Hindi pwedeng ganon kasi presidente ka. Gagawa ka ng paraan dapat. Hindi pwede yung mga ganong mga salitaan. Pera-pera lang? Confidential fund lang? Yun lang ang gusto? Hindi pwede yung ganon. Kaya sabi tuloy ni Yusek Claire Castro, ano ibig sabihin nun? Nangyari sa DepEd. Nangyari sa mga dyan sa nagkaleche-leche mga pondo. Ibig sabihin, ikaw ang problema ng bayan. Sinasabi mo yung presidente problema. Hindi. Sabi ni Yusek, ikaw ang problema ng bayan. Isa ka sa naging problema ng bayan. Hanggang ngayon, problema ka pa rin ng bayan. Kasi wala ka nang ginawa. Kundi mamuna ng mamuna, manira ng manira, imbis na tulungan mo ang gobyerno, wala. Hindi ka na nakakatulog, dagdag problema pa. Kaya nasabihan ka tuloy ni Madam Claire Castro. Ikaw ang problema ng bansa. Huwag mo na ituro yung iba. Tuturo mo pa yung iba Kayo ang problema, sa totoo lang. Kasi imbis na tulungan yung gobyerno,
para gumanda ang takbo ng buhay ng mga Pilipino, wala eh. Ginugulo nyo bansa natin. Kaya hanggat nandiyan itong mga Duterte at yung kanyang mga alipores, tuloy-tuloy po itong mangyayari sa bansa natin. Itong ganitong klaseng kaguluhan. Kaya sa darating na halalan mga kababayan, naku, wag po kayo magpapauto. Wag nyo na po iboto yung mga sumusuporta dito kay Sara Duterte. Ang iboto nyo po ay yung sumusuporta po sa gobyerno. Para po magtuloy-tuloy ang proyekto at para matigil na itong lagi na lang paninira. Araw-araw na lang ginawa ng Diyos, puro paninira ang naririnig natin sa grupo nila. Okay, so ilang po mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.